Alright, good morning po sa inyo lahat mga kasambahay. Sa pangalan po ni Dr. Steph Supan, ako po muna si Lynn Perez ang makakasama nyo sa ating segment na Women's Health. At ngayong umaga ay very interesting po ang ating magiging talakayan pagkat ito po ay isa sa mga concerns or kinatatakutan ng mga kababaihang nag-iedad na. Ayan, umaabot na sa mga 30s and 40s. Ayan po, ang pag-uusapan po natin mga kasambahay ay ang tinatawag na menopause. At kasama natin ngayong umaga, isa pong magaling na OB-gynecologist. Siya po ay fellow ng Philippine OB and Gyne Society na graduate ng UST. Walang iba si Dr. Marilu Ruiz. Good morning! How are you? Okay naman po. Thank you for being here. Yes. Pag-usapan natin ang health ng mga kababaihan. At kanina tulad ng nasabi ko, concern talaga yan ng mga babaeng medyo lumalapit na sa edad na 30 at 40. Tama po. Pero paki-explain na to us further para mas lalo nating maintindihan kung ano po ang ibig sabihin ng menopause. Yes po. Ang menopause, no, for some, ang tawag nito ay climacteric, no? Climacteric is termed as change of life, no? Kumbaga, nandyan nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng babae, no? When we say menopause, nandito po yung pagkakataon na kung saan ang mga babae ay tinitigilan ng kanilang buwan ng dalaw. No? Ito ay isang senyales ng pagbaba ng secretion ng hormones na tinatawag natin, no? Particularly estrogen sa mga babae. So, kadalasan nakakaramdam na po sila ng mga iba-ibang simptomas, kamukha po na nabanggit nyo kanina, na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Alamin natin, Doktora, kung ano nga bang age. Usually, ang isang kababaihan ay nagkakaroon na ng menopausal period. Yun bang tawag? So, yes po. So, the main age po, no, sabihin yung kadalasan na edad sa mga Pilipino na kung saan sila ay nakaka-experience ng menopause around 48 years old. 48? So, this is the mean. Pero pwede po siyang magsimula as early as 45 years old and extend later 50s. No? Pero para masabi mo na ang isang pasyente ay nag-qualify na maging menopause, kailangan siya ay makakompleto ng isang buong taon na sila ay tinigilan ng regla. No? Iba-iba po yun. No? May mga pasyente na biglaan, wala na lang pong mens. Tapos aabutin na po ng isang taon. So yun yung sinasabi nating sudden or abrupt, no? Pero may mga panahon naman na nagdadaan sila sa tinatawag nating transitional period, no? Ano yung transitional period? Ito yung tinatawag nating perimenopausal, no? Ito yung mga babae na bago umabot sa biglang hinto ng kanilang estrogen support or kanilang paghinto ng kanilang regla, dumadaan sila sa period na nagloloko-loko muna yung mens, biglang irregular na yes, period. Doktora, biglang 3 buwan, wala, biglang meron. Right? So, similarly, symptom-wise, which means sa pakiramdam ng pasyente, ganun din yung nangyayari. No? Meron mga episodes na parang may nararamdaman silang effect ng pagbaba ng hormonal support. Such as kamukha po ng psychological, common yan sa mga babae, ma'am, di ba? Ano po yung common? Yan, mainit ang ulo, moody, irritable, mainit ang pakiramdam. Ayaw mag-explain. Parang kamukha ka, yan, mainit, pinapawisan. So, these are all vasomotor symptoms, which means because of nagkakaroon ng dilatation, no, yung kumbaga dinadaanan ng dugo sa ating katawan, nag-open yung mga capillaries. So, mas prone tayo sa init. So, nagkakaroon ng hot flashes yung mga babae. Let's talk about hot flashes. Kasi I've been hearing hot flashes for all this time. Pero hindi ko siya masyadong naiintindihan. Ano ang exactly nararamdaman ng isang babae pagka nag-hot flashes? So, I would claim wala pa ako nun. Kasi joke lang. So, narinig lang natin. Yes, correct. So, ang hot flashes parang mainit na pakiramdam. Usually starts within the central part, sa head area. Tapos you feel like parang burning sensation. Parang mainit yung pakiramdam mo. So, parang gusto mo na magpaypay ng So, minsan relieve you of the hot. Sabi nga ng tita ko, ayan talaga kinote talaga. Sabi ng tita ko, kahit nakatutok siya sa aircon, kahit anong paypay niya, even if you have well ventilation, malamig yung lugar. So, parang pumasok ka sa air condition, pero parang ikaw, init na init pa rin. So, may perspiration bang kasama yan? Minsan for some, pero mas nauuna yung init bago kalalabasan tuloy ng maraming pawi. So, merong increased perspiration. So, that's just one of the common complaint. Isa rin sa nirereklamo ang pagkakaroon ng dry skin. True. No, hindi lang dun sa area na yun, pati mismo sa buong so that's why common complaint is... It also causes aging, di ba? Kasi pag dry yung skin mo, pati sa face mo, so nagsasag na yung face nila, nawawala yung normal
natural elastin, kumbaga yung elastic support ng taste. So, yan na yung nagdo-drop yung side. Yes. Tapos, diba, nagsasag na yun sa mga arms. Yes po. And no matter how you apply lotions, no? Parang yun, doktora, ba't ganun? Lotion ako ng lotion, pero hindi po nababalik yung moisture because the internal content, no? Kung ba yung nagsisecrete para ma-maintain natin yung suppleness ng skin or yung magandang condition ng skin, nag-decrease na because of the loss of estrogen. Okay. We know na it's a part of life, of course, yung premenstrual and menopausal period. Yes. Pero meron din silang sinasabi na posibleng mga complications po na maaaring madulot nitong menopausal period na ito. Ano pang iba't ibang complications? So if we go start with first with yung binanggit mo kanina na mental or psychological effect of menopause. Psychiatrist ba kala? Hindi ba? Yun nga yun, diba? Sabi nila kapag ang asawa mo nagme-menopause, huwag kang tatabi-tabi kasi lagi mainit ang ulo. So, for some cases that could cause severe complication would be depression. Yes, because some women, no, yung ibang babae po, ang pakiramdam, they feel not worthy anymore. You feel old, tumatanda na ako, doktor. Tapos, you cannot perform what your husband probably would want. So, indirectly, it may like appear as depressed yung pasyente. So, you would see na hindi niya natatanggap yung kanyang pagbabago, no? It's a matter of transition of life, no? Na yun yung pagbabago sa pangangatawan, sa physical na katawan, and mentally, of course. So, ito yung one possible complication. The second complication could either be physical changes. So, yung iba, kapag po sila ay mayroong vaginal dryness, can also lead to recurrent infection, nagkakaroon ng discharges, just because of dryness. Yes. So, yung lang yun naman yung common. Okay. So, alamin natin, sabi ko nga kanina, isa yan sa concern na maraming mga kababaihan kasi we have sooner or later, talagang darating din tayo doon at darating. Pero pag-usapan na natin ngayon, Doctor, kung ano pa ang mga option treatment para sa mga ganyang klaseng. So, for menopause, we have different treatments, no? Pero, of course, we recommend first yung natural. So, lifestyle changes. So, number one would be change of lifestyle, which means dapat yung pasyente goes for exercise, maintain a good weight, and focus on the right food to eat. Ano ba yung mga right na food? So, of course, fish, no? Avoid muna yung mga saturated fats like meat, no? There are also some sources like phytoestrogens, no? These are in small amounts pero present in food, no? Such as? So, we have like soya. So, meron din tayong tofu, no? So, this would provide you with smaller amount of estrogens, but in continuous use could actually makakatulong sa patient natin. Bukod sa mga na-mention ko, meron din tayong tinatawag na primrose oil. This comes from a natural extract ng plant, no? And it's proven to contain gamma-linolenic acid, which is a predominant factor which is used for prostaglandin secretion. And itong prostaglandin na to is important to produce hormones. And we also have omega-3 fatty acid, which is mainly present in salmon oil. So you could eat a lot of tuna, salmon, and it somehow could maintain your moisture, gaganda yung skin. So, aside from the natural intervention, in cases na ang pasyente ay nabigyan mo na nitong mga ganitong solusyon at nagko-complain pa rin, which means hindi sila nakaka-adjust with the different changes na nangyari sa kanila, and they opt to go for a more radical treatment. So you could either give them hormonal replacement therapy, but only in low dose and short course therapy. But of course, some of the natural products I mentioned earlier can be seen in other products which are present in the market. Alright mga kasambahay, ito na po ang produkto na nagko-contain ng primrose oil at salmon oil na makakatulong po maging masaayos ang ating pakiramdam kung sakali mang nandun na po tayo sa period ng menopausal. Femoplus, available po sa lahat ng leading drugstores nationwide. Salamat po ng marami, Doktora. Thank you so much for that wonderful information. Ayan, next time again. Alright, salamat po ng marami mga kasambahay. Yan muna po ang ating segment na Women's Health.